Hello guys, good day sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. I-attempt po nating magpalit ng timing belt ngayon ng Innova 2006 model D4D. So ngayon nabaklas ko na po yung radiator. Ang dahilan naman po para maluwag. At the same time kasama na rin po yung fan blade. Ngayon, dahil natanggal ko na po yung cover po dito sa may timing belt, ang gagawin ko na lang po ay ilalagay ko po sa timing, yung timing mark. Oh guys, ilalagay po natin itong timing mark na to. Ito po yung timing mark. Tapos itatapat po natin dito sa may kulay dilaw. Para po maitapat natin yan, gagamit po tayo ng tools. Gaya po ng itong gamit ko ngayon. Gaya din sa Innova. Ang size po ng socket, yung volt po mismo doon, ay 22 mm. So gamit na lang po kayo ng ratchet para meron po kayong mahawakan pang ikot. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Lagyan nyo po itong socket sa main pulley, malaki. Tapos hilain nyo po pa clockwise. Tapos dito po, itapat nyo po ito dito. Makikita nyo kung paano ito tatapat. Ito guys, ito na guys, nakatapat na ng tama talaga. Yan. Dapat po yan, nakatapat dito sa taas. Tapos dito po sa bandang may oil pump, meron din po yung timing mark. Ayan po. Kung makikita nyo po, merong parang patusok yung arrow, tapos meron pong gatla. Itatapat nyo din po yan hanggang dito po sa main pulley. Ito po yung main pulley, yung malaki. Ayan, meron din po yung timing mark. Ayan po. Ayan. May napansin po kayong parang guhit na malapit sa belt. Timing mark pa rin po yan. So yan tatlong pong yan ang pagtatapatin po ninyo. Once na pagtapat nyo na po yan tatlo, pwede nyo na pong tanggalin yung timing belt. Sa pagtanggal naman po ng timing belt, unahin po nyo munang tanggalin itong idler bearing. Ito po yung idler bearing bago po yung tensioner. Pag natanggal nyo na po itong idler bearing, madali na pong tanggalin itong tensioner. Pero unahin nyo po muna ito. Tatanggalin na po natin itong idler bearing. Gagamitan po natin ng Allen wrench na may kasamang handle. Yung nilagay ko na lang po yung Allen wrench dito sa pipe na medyo mataba-taba para hindi mag-bend. Ang purpose po nun, para madali nyo pong paluwagin yung bolt po dito. Pasok nyo po dito sa may idler bearing. Yan po. Tapos itutulak nyo po itong Allen pababa. Yan, pababa. So yun guys, tanggal na natin yung idler bearing. Ito po yan. Sa pagpalit po ng timing belt, kung papalit po tayo, ibisabay nyo na po itong palitan na rin yung idler bearing. Kasi para kung sakali po, pareho silang bago. Kasi ito po medyo maluwag-luwag na rin po eh. Katagalan po nito baka wala nang grasa sa loob. Mag-stock up, sisirain po yung bago nyong belt. Kaya hanggat maaari, sabayin yung dalawa. Okay po. Ito po yung susunod kong tatanggalin. Yung tensioner po. Walang po ako ng tools. Ito po yung tensioner. Ang trabaho po nito, siya po yung magtutulak sa idler bearing. Ito po yung nakatutok, nakaganon. Siya po yung tutulak dito
sa idler bearing para humigpit naman po itong timing belt. So yun po ang trabaho ng tensioner. So ito na guys, tanggal na po yung timing belt. Ang part number po nito ay 97R25 Toyota. Ito po yung bago. Ayan po. 97R25 din po yung serial. Part number po yan. So, mamaya po, kakabit po natin to para bago umabot po ng dilim. Tapos na po tayo. Okay guys, kakabit na po natin yung kakabit na natin tong timing belt. Pero i-prepare muna natin tong idler bearing para pag nakakabit na yung timing belt, isasalpak na lang natin to. So ito yung luma po, ito po yung bago. Simulan po natin. Importante mga boss, nakatama po yung ngipin. Dapat lapat po lahat ng ngipin bago nyo ilagay. Dahil nakalagay na po yung timing belt, tama naman po sa timing mark, tama din po yung salpak ng ngipin, at the same time dito rin po sa ilalim, sakto rin po, nakakapa naman po yan kung nakaangat o hindi. So, lagyan natin itong idler bearing. Sa paglalagay po ng idler bearing, yung ulo ng bolt sa loob, yung nut sa labas. Huwag po pabaliktad. Pagkatapos po, lagyan nyo po muna ng holder para hindi kayo mahirapan. Kasi may papakita pa po ko sa inyo. Ang importante po, naikabit na po natin yung idler bearing at saka yung timing belt. Nilagyan ko po ng tali sa ilalim para kahit papaano hindi na po kikilos, hindi po mawawala sa align yung timing belt. Okay. So dahil nakalagay na po yung timing belt natin, ang isusunod po natin, nakalagay na po yung timing belt, nakaayos na rin po sa mga ngipin, naka-align naman po. Pagkatapos, nakalagay na rin yung idler bearing. Ang isusunod po natin dyan, ay itong tensioner. Ito po. Kailangan lang po natin itong i-press. After po i-press, dapat meron po kayong may nakahanda po kayong pin para itutusok nyo po dito. So gagawin ko po muna ito ng paraan kung paano ko ito malulubog para malagyan ko po ng pin. Dahil sobrang tigas po, sinubukan ko po kanina, ginamitan ko ng jack, umangat lang yung kotse,
So, hahanap ako ng paraan paano ito may lulusot. So guys, ito ilalagay na po natin itong tensioner. Hindi ko na naipakita kung paano nilagay itong stopper. Pero kanina, pumunta ako ng auto shop kasi kailangan talaga ng clamp. Kaya mo i-clamp to dito. So buti na lang meron po silang bench vise. So gumamit kami ng bench vise, tapos nilagyan ko na lang po ng stopper gaya nitong rivet na mataba. So yun lang po, balik na po natin to. Sa pagbabalik, ang tinandaan ko lang po yung marka, itong brand name, para hindi ako malito. So lagyan na natin sa position niya. Lalagay ng bolt, kailangan kayang kamayin hanggang sa umikpit. Hindi ho pwedeng persahan. Huwag nyo munang gagamitan ng tools para hindi ma-lost thread. $10mm socket ang gagamitin ko panghigpit. Sa paghihigpit, alalay po. Kailangan po pantay ang higpit. So yan na po. Naibalik na po natin yung timing belt. Hindi po natin masasabing simple, hindi naman po natin masasabing mahirap. Importante, nagawa po natin yung goal natin. Tatanggalin ko na po itong tali. Tatanggalin itong nilagay nyo itong stopper. Yan po, natanggal na. Naigpit na po ito. Ang gagawin nyo na lang po, pag ibinalik nyo po itong cover, linisan nyo na lang para kahit pa paano malinis yung loob. Sa case po na to, pag ibinalik ko po itong cover na to, meron pong hindi lapat. Dahil galing po ako sa auto supply kanina, yung hindi po available itong rubber. Kaya gagamit na lang po ako ng silicone gasket para lang po ilagay dito sa sides bago ibalik yung takip. So yun lang po mga kaibigan. Lagi nyo lang pong tatandaan kung paano nyo po binaklas, ganun din po sa pagbalik para hindi po kayo maligaw. Hindi ko na po ipapakita kung paano po pagbalik ng radiator at saka paano maglagay nitong fan blade. Dahil kayo po mismo, kung kayo po magbabaklas, matatandaan po ninyo yan. Hello guys, ito pala yung continuation yung ginawa natin na pagpapalit ng timing belt. So yung video kong nauna, idudugtong ko na po ito para ma-update lang po kayo sa mga nangyayari. So naibalik ko na po yung shroud, naibalik ko na rin po yung radiator, naibalik ko na rin po yung fan blade. Ang kulang na lang po ay yung tubig ng sasakyan. Hindi pa ha. Pwede naman po tayong gumamit ng distilled water, wag lang po yung tubig na galing sa poso at wag lang din po yung tubig na galing sa gripo. Distilled water po maganda. Pero mas maganda po kung gagamit po tayo ng coolant. Pampalamig din po ito ng makina kasi may mga additives po ito na pwedeng magparelax ng konti sa init ng sasakyan. Sa paglalagay po ng radiator coolant, meron po yung level dito sa water tank. May nakalagay na low level, meron pong nakalagay na full, meron pong nakalagay na boil. Letter B po. Doon lang po tayo sa full area po. May nakalagay po dyan F. So, lagyan na po natin.
Sa paglalagay po, hanggat maaari, takpan nyo po itong isang butas dito para hindi po sayang yung coolant. Hayaan nyo lang pong ma-level po sa makina o pumasok sa makina po yung tubig, yung coolant. Pag wala na pong air bubble, okay na po yun hanggang sa umabot po tayo ng full. Try po natin i-start yung makina para mas mabilis po siguro yung higop. Para umandal, para gumana po yung water pump. Sandali lang po ha, papaandarin ko. Start ko lang po. So yun guys, ito na po yung resulta ng pagpapalit ng timing belt. So ibig sabihin po, mabilis yung start, ibig sabihin po tama yung pagkakakabit. Tama rin po yung alignment na ginawa natin kasama yung timing. So kaya ako po pinandar para mas mabilis po higupin ng makina itong coolant. Silip-silipin nyo rin po dito sa loob. Pag may nakikita pa po kayong bubbles, ibig sabihin, kulang pa po yung coolant sa loob ng makina. May nakahanda po kasi akong 4 na litro. Kasi yung pagkakaalam ko po kasi, 6 daw na litro ang laman ng radiator ng Innova. So naghanda ako ng 4. Since yung 2 litro po, ay naikarga ko na, humihingi pa po ng karagdagan. So, bubuksan ko naman po itong pangalawang litro. Yan po, makikita nyo po mayroon pa pong bubble sa loob. Ibig sabihin, mayroon pa pong hindi nalalagyan. O humihigo pa po siya ng coolant yung makina. Tandaan lang po natin lagi mga kaibigan na huwag nyo pong papaabutin sa letter B o boil yung coolant kasi itatapon lang din po yan, sayang po. Kung hindi po naubos yung coolant, itabi nyo lang po, isama nyo sa pagbiyahe para time to time i-check nyo po yung water coolant niyo kung nasa tamang level pa po ng container. Ngayon pag nagkulang po at napansin yung kumulang, tsaka po kayo magdagdag. Yun lang po, at least nakita po natin na success po yung ginawa natin.
meron po akong video ng pagpapalit ng fan belt at meron din po ako ng video. Ito po, gagawin ko po at i-edit para makita nyo po kung paano po namin kinabit yung timing belt. So ito na po yung resulta, success po tayo. One click lang po yung sasakyan, ang bilis mag-start. Basta lagi lang po natin tatandaan na sa pagkalas ng makina o sa pagkalas ng mga parts, hanggat maaari, tama po ang pagbabalik at huwag po kayong magkukulang ng mga tornilyo. Kung ano po yung tinanggal ninyo, hanggat maaari kompleto sa pagbalik. So guys, maraming salamat po. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my YouTube channel at para makagawa pa po ako ng iba pa pong video. Maraming salamat po and have a nice day.